Mahina akong napabuntong hininga. Normal lang yun kasi nanay ako. At gagawin ko ang responsibilidad ko bilang ama sa anak natin at asawa sa iyo, Audrey. Husband? Sa pagkakaalala ko, hindi ko na siya asawa simula nang umalis ako sa isla. What is it talking about? Nais ko sanang sabihin. Bahala ka sa buhay mo. Malamig na tugon ko. At pinikit ang aking mata. Kung ayaw niya akong sundin, edi wag. Siya naman ang magkakasakit sa ginagawa niya at hindi ako. Kinabukasan, umuwi na kami sa bahay. Sumabay sa amin si Ma'am Claudia dahil gusto niya ring pumunta sa school ni Dustin at makita si Amor. Wala namang problema sa akin. Mukha namang maganda ang intensyon niya sa mga apo niya. Wala kaming imika ni Diego hanggang sa makarating sa bahay. Tuwang-tuwa naman si Dustin na nakauwi na kami ng kapatid niya. Gusto niya pa nga na sumama kami. Nagpa-deliver ng pagkain si Ma'am Claudia bilang pag-celebrate sa achievement ng bata. Tuwang-tuwa naman ang anak ko dahil ngayon lang niya ito naranasan. At buo pa ang kanyang pamilya. Dahil nakauwi na ako, balik sa dati ang setup ni Diego. Buong araw siyang narito, tapos uuwi siya sa kanila sa gabi kapag matutulog na kami. Kaya ko naman na gumalaw. At narito rin si inay, pero hindi siya kampante, lalo na at sariwa pa ang tahi ko. Hanggang ngayon hindi pa rin kami nag-uusap tungkol sa aming dalawa. Nagkakaintindihan lang kami sa mga bata. Sa loob ng halos 3 buwan na magkasama kami palagi, ni isang beses hindi ko narinig sa kanyang bibig ang pangalan ni Danica. At ngayon ko lang ito narinig ulit. Deserve yan ni Danica pagkatapos ng ginawa niya. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Masaya na ako sa pamilya ko, pare. Sige na, Marky. Kailangan ko pa alagaan ang mga anak ko at asawa ko. Bumigat ang puso ko nang marinig ko ang salitang asawa. Dahil wala nang pasok si Dustin, I decided na salitan kami sa pag-aalaga sa mga bata. Ginawa ko na to nang marinig ko ang usapan nila mama tungkol sa cruise line na pagmamay-ari niya. Sa araw, ako ang nag-aalaga sa bata. At sa gabi naman, si Diego. Nang sa ganon, matutukan niya pa rin ang mga negosyong pinaghirapan niya. Napahinto ako sa pagpasok sa kwarto nang makita si Diego. Nakasandal siya sa headboard ng kama. Nilalabanan nito ang antok. Pilit niyang inaabot ang switch ng ilaw sa gilid niyon. Bakit hindi na lang siya bumangon o kaya umusog ng kaunti para maabot yon? Bakit kailangan niya papahirapan ang sarili niya? Napailing na tumuloy ako sa pagpasok at pinindot ang switch. Alanganin ang umiti si Diego sa akin at sumulyap sa kanyang gilid kung saan mahimbing na natutulog ang mga anak namin. Hindi ko napigilan ang mapangiti sa aking nakita. Si Dustin, nakayapos ang mga kamay sa braso ni Diego. Si Amor naman, nakahawak ito sa daliri ng kanyang ama. Kaya pala hindi siya makagalaw dahil nababahala siya na baka magising ang mga bata. Kumirot ang puso ko. Ang sama kong nanay. Ang sama kong tao. Nagawa ko noon ipagkaitang oras ng mag-ama dahil sa tiwala na sinira ng tatay nila. Dahil sa sakit at hirap na dinulot nito sa akin. At hindi ko malang iniisip kung ano ang mararamdaman nila na hindi nila kasama ang kanilang ama. Hindi ko malang inisip ang kalagayan ni Diego at ang nararamdaman niya. Pero hindi pa ako handa. Hanggang ngayon, may takot pa rin rito sa puso ko. May pagdududa pa rin. May kulang pa para tuluyan ng mabura lahat ng dinulot niya sa akin. Sa mga gabi na uuwi siya rito, palagi siyang pagod at puyat. Ngunit hindi iyon hadlang para hindi niya paglaanan ng oras sa mga anak namin. Nakaupo si Diego sa gilid ng kama. Tulog na ang mga bata. Hinihintay niya lang ako matapos sa aking gawain bago siya uuwi. Natigilan ako nang abutin niya ang kamay ko habang nilalaro ang daliri ko. Matagal nang walang singsing na suot yon. Kumabog ang puso ko nang makita ang daliri niya. Yung wedding ring niya nandun pa rin. Bakit naroon pa yon? Ngayon ko lang ito napansin dahil hindi ko naman siya binibigyan ng atensyon. Malamlam ang mga mata na tumingala si Diego sa akin. Mahal kita, Audrey. Tama ba yung narinig ko? Did he say those words? Natigilan na napatitig ako sa kanyang muka. Mahal kita. He said it again in second time. Natuon ang aking paningin sa kanyang malamlam na mga mata na may maraming emosyon na nakabalot doon. At isa na ang pain. Mahirap mang paniwalaan. Ngunit, maaari mo na ba akong pakinggan? Pwede na ba akong magpaliwanag at sabihin sa'yo lahat ng katotohanan? Malumari na wika niya. Wala akong sagot. Tahimik lang ako na nakatunghay sa kanya.
Hindi pa rin ako makaget over sa narinig. Ang kataga na yon ang matagal ko nang gusto na marinig mula sa kanya. Ngunit hindi ako kumbinsido. Hindi pa rin sapat yung narinig ko. Ito na ba ang tamang panahon para pakinggan siya? Ito na ba ang tamang oras para pagbigyan ng hiling niya? Nagmamatigas pa ba ako eh? Miss na miss ko na siya. Aaminin ko, mahal ko pa rin si Diego. Mali pala, ang totoo ay hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Nabalutan lang yun ng galit at hinanakit, ngunit nalusaw rin nang makita siya ulit. Sa mga efforts niya para maibalik ang tiwala ko sa kanya, sa walang sawa at walang hanggan na pag-aalaga at pagmahal sa akin sa kabila ng hindi maganda na trato ko sa kanya. Sa hirap at pagod na pinagsasabay niya ang trabaho at ang papel niya bilang ama sa mga anak namin at bilang asawa sa akin. Hanggang ngayon, nagpakaasawa pa rin siya sa akin at tinanggap ang pagkakamali niya. Akala ko noon, siya ang unang susuko para sa papel namin bilang mag-asawa. Ngunit hindi ko akalain na ako palang gagawa niyon. Ako palang unang magtatanggal ng singsing na simbolo ng kasal naming dalawa. Totoong mahal kita, Audrey. Bahagyang pumiyok ang kanyang boses. Kung hindi lang siguro na wala ang alaala ko sa'yo, siguro matagal na tayong buo at masaya. I'm really sorry, Audrey. Hinayaan niyang pumatak ang kanyang luha. I'm really sorry for hurting you, but believe me, I love you. I love you so much. Hindi ko napigilan ang sarili ko na halikan si Diego sa labi dahilan ng paghikbi niya. Bumitaw ako sa kanyang labi sabay palos sa kanyang braso. Magigising ang anak natin. Baka sabihin inaaway kita. Yumakap siya sa bewang ko at isinubsob ang mukha doon. Yumuyugyug ang kanyang balikat at tahimik na umiiyak doon. May doubt pa rin ako, pero hindi pa naman siguro huli ang lahat para hindi ko siya tanggapin ulit. Hindi pa naman siguro huli para patunayan niya sa akin na totoo ang sinabi niya. Siguro, ito ang tamang timing to start a new beginning bilang mag-asawa. At saka, kawawa ang mga anak ko na palaging limitado ang oras na makasama ang kanilang tatay. Kung talagang mahal niya ako, hindi masama na bigyan ko ng buo at masayang pamilya ang mga anak ko. Marahan kong hinaplos ang kanyang buhok. Bukas na tayo mag-usap. Matulog na tayo at inaantok na ako. Nag-angat siya ng muka, medyo nagtataka doon sa huling sinabi ko. Pinahiran ko ang kanyang magkabilang pisngi at maliit na ngumiti. Huwag ka nang umuwi sa inyo. Tabihan mo na kami rito ng mga anak mo. Mariin siyang napalunok. Sigurado ka? Tumango ako. Doon ka sa tabi ni Dustin. Hindi pa rin siya makapaniwala na sa unang pagkakataon, makakatabi niya kaming matulog sa iisang kama. Pinagitnaan namin ang mga bata. Patagilid siyang humiga paharap sa akin. Ganoon rin ako. Namumula ang kanyang ilong at nanubig ang mga mata na nakatingin sa amin ang mga anak niya. Hindi ko naman naawat ang sarili ko na abutin ang kanyang basang pisngi. Hinawakan niyang kamay ko ron. I know he is happy right now. Hindi niya lang yun masabi sa akin dahil pinangunahan siya ng iyak. I love you, Diego. Madamdaming wika ko. Dinala niya ang palad ko sa kanyang labi at hinalikan iyon ng paulit-ulit habang walang tigil ang pag-aagos ng kanyang luha. Hinila ko siya patayo dahil baka magising ang mga bata sa iyak niya. Kaagad siyang yumakap sa akin na mahigpit. Pati ako ay umiiyak na rin sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko ngayon. Ngunit isa lang ang sigurado ko. Masaya ang puso ko. Huwag ka nang umiyak, I said softly. Hindi ko mapigilan, love. Sobrang saya ko. I can't believe you're giving me a chance. Akala ko kahit sabihin ko sa iyo na mahal kita, hindi na magbabago ang desisyon mo na hanggang doon na lang ang papel ko sa buhay ninyo ng mga anak natin. Thank you so much, Audrey. Pangako ko sa iyo na babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Gagawin ko ang lahat, papatunayan ko lang sa iyo na karapat dapat ako sa iyo at sa mga anak natin. I will work hard for it, lalo na sa ating marriage. Masuyo ko siyang initian. We will work hard for it, Diego. Sa puntong to, tayong dalawa na ang gagawa niyon. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi tayong dalawa dahil mag-asawa tayo. Bahagya akong lumayo sa kanya at pinaningkitan ng mata. Wait, are we still married? Of course. Mabilis na sagot niya. Sinong may sabi na hindi na tayo kasal? Kasi hinila niya ang upuan at pinaupo ako doon.
Magkaharap na kaming dalawa. Magkasiklop ang mga kamay. You filed the divorce without reading it. Aniya na nagpakunot sa noo ko. It's fake. Fake? Paano naging fake? Itanong mo kay Marky. Nagtangis ang mga ngipin ko ngunit kaagad ring nabura. May problema yata yung kaibigan mong abogado eh. Una, our marriage. Imbis na fake naging legal. Pangalawa, ang divorce paper. Ginawang fake imbis na totoo dapat. Because he knows the truth. That's why he did it. Aniya. Saka, wala kami relasyon ni Danica. Hindi ko siya babae. Habang nakikinig ako sa mga sinasabi ni Diego, na-guilty ako. Inakusahan ko siya without knowing the truth. Hindi ko siya hinayaan na magpaliwanag noon. Pinaniwalaan ko ang mga nakikita at naririnig ko at sinisisi pa siya. I'm really sorry kung nasaktan kita sa mga kilos at pananalita ko. Hindi ko sinasadya, Audrey. Sorry din, Diego, sa mga masakit na sinabi ko, sa mga mali na paratang ko. Nasaktan tayo pareho, pero pwede naman tayo magsimula. Pwede tayong bumuo ulit ng masayang alaala. At sa pagkakataon na to, kasama ng mga anak natin. Yun naman ang mahalaga, kalimutan ang dapat kalimutan at gumawa ng bagong memories na kayang burahin ang masamang alaala ng nakaraan. Nawala si Dad pagkatapos ng 2 linggong pag-alis mo. Natigilan ako at nalungkot sa nangyari. Hindi man lang nakita ng papa niya ang apo nito bago siya lumisan. Hindi ko akalain na seryosong sakit pala ang dinadala ng papa niya. Kaya hindi ka agad ako nakabalik sa'yo dahil hindi ko kayang iwan si Mama habang nagsasuffer siya sa pagkawala ni Dad. Inasikaso ko rin ang kaso laban kay Danica to make sure na makukulong siya. Pinakulong niya si Danica? Uwi ka ko sa sarili. Hinintay ko rin na gumaling ka bago magpakita sa'yo. We always watching you and our son. Kasama ko palagi si Dad at Mama sa kotse para pagmasdan kayo sa loob ng 2 linggo na yon. Nakangiti na wika ni Diego. At tinupad ko ang pangako mo sa iyong itay na bigyan sila ng hustisya. Wala man ako sa tabi niyo ng anak natin. Araw-araw naman akong nakatingin at pinoprotektahan kayo mula sa malayo. Ikaw yung dahilan kung bakit naungkat ang kaso ng mga kapatid ko at ni Itay? Hindi makapaniwala na tanong ko. Yes, love. I wanted to help since nabanggit mo yun noon kay Danica. At iba, yun ang dahilan mo kung bakit pinili mo malayo sa anak mo at magtrabaho. Gusto ko sana na tubusin na lang ang lupa ninyo. Kaso baka lalo kang magalit sa akin. Kaya yung kaso lang ng Itay mo at mga kapatid mo ang pinakailaman ko. Mahigpit ko siyang niyakap. Thank you, Diego. Naluluha na saad ko. Kung hindi dahil sa ginawa niya, siguro habang buhay na hindi mabibigyan ng hustisya ang pagkawala ni Itay at mga kapatid ko. Sa kabila ng hirap at sakit na pinagdaanan ko sa pamilya mo, ipinagpapasalamat ko pa rin na yun ang sitwasyon na itinadhana sa akin. Dahil ikaw palang taong yun na halos 7 taon ko nang inaasam na makita ulit. Pinatakan ko ng halik ang kanyang labi. Mahal na mahal kita at handa na ako na ipagkaloob ulit sa iyo ng buong buo ang puso ko at ang tiwala ko. Huwag ka na ulit mawawala sa amin kasi hindi ko yun kakayanin. Hindi ko kaya na mawala ang isang Diego sa buhay ko. Naiiyak na saad ni Audrey. Nakangiti naman na dinampian ako ng halik ni Diego na buong puso kong tinugon. Umabot ng magdamag ang pag-uusap namin kaya antok kami pareho kinabukasan ng magising. Iba na ngayon ang saya na nararamdaman ko. Hindi ko maipaliwanag. Para akong nasa alapaap sa sobrang gaan ng pakiramdam ko. Walang negatibong iniisip. Walang sama ng loob na dinadamdam. Linggo ngayon kaya narito si Ma'am Claudia. Ito na rin yata ang perfect timing para magsimba. Nagulat silang lahat nang yayain ko sila. Hindi ko alam kung kailan pa, noong huling araw na tumungtong ako sa simbahan. Hindi ako pala simba. Si Inay at Dustin lang ang nagsisimba kahit noon pang buhay ang mga kapatid ko at si Itay. Bihira lang ako makapasok sa simbahan. Pero ngayon, may rason na ako para bumalik sa pananampalataya sa kanya. Pagkatapos magsimba, nagsalo-salo kaming lahat sa bahay bilang pasasalamat. Ma'am Claudia, tumigil ang ginang sa ginagawa at hinarap ako. Natigilan siya nang yakapin ko siya. Nang marinig ko ang kanyang hikbi, bumitaw ako. Mahirap magsinungaling kung sabihin ko na pinapatawad ko na kayo. Natanggap ko na kayo ng buong buo. Ngunit isa lang ang sigurado ako. Wala na akong galit na nararamdaman para sa inyo.
At maaari nyo nang makasama anumang oras ng mga apo ninyo. At dahan-dahanin ko na ho na pagkakatiwalaan kayo ulit. Niyakap niya ako. Thank you so much, Audrey. Sa pangalawang pagkakataon, napakabuti mo at masiha ko dahil ikaw ang naging asawa ng anak ko. Mahiling ho sana ako. Lakas loob ng wika ko. Pwede niyo ho bang ipagkatiwala sa akin ang anak niyo? Masuyo niya akong nginitian at paulit-ulit na tumango. Both of you suffered a lot. Panahon na para maging masaya naman kayong dalawa. I never doubted your love to my son. I know from the start that you will love him with all your heart. And he loves you too. Kaya siguro kahit anong pilit ko na ipakasal siya sa iba, ay ayaw niya. Dahil ikaw ang nakalaan na tamang babae para sa kanya. Hinawakan niyang mga kamay ko. Magmahalan kayong dalawa. Amuhay kayo ng matiwasay at masaya bilang mag-asawa. Your love for each other is pure and genuine. And I know the two of you will live a happily ever after with your kids. Tama si Ma'am Claudia. Kahit anong pilit kong takbuhan at iwasan ng tadhana, pagtatagpuin pa rin kami sa kahit na anong paraan. Tatanggapin ko ng buo ang nakatadhana sa akin dahil alam ko sa dulo nito ay kaligayahan at kapayapaan ng premyo ko. Gusto kong makita at makausap si Danica. Nais ko nang kalimutan na masamang nakaraan ko at numero 1 siya ron. Ngunit hindi ako makalapit sa kanya. Tuluyan siyang nasiraan ng bait ng dalawi namin siya sa ospital. Nasa loob siya ng kanyang silid. Parehong nakatali ang mga kamay dahil sinasaktan niya ang sarili. Siguro ito yung kabayaran niya sa lahat ng mga kasalanan niya. Ang maghirap na mag-isa. Walang kasama. Walang pamilya. Tanging sariling anino ang kasama. Na dito pa lang siya sa mundo. Sinisingil na siya sa kasalanan niya. Binuksan ko ang maliit na butas sa pinto ng silid ni Danica. Ipagdarasal ko gabi-gabi na darating ang araw mapapatawad rin kita. Pero sa ngayon, pasensya na. Dahil ni katiting na awa wala akong naramdaman ngayon sa'yo. Dahil kulang pa tong nangyari sa'yo sa mga nagawa mo sa akin at sa anak ko. At pati sa asawa ko, kay Diego. Nahulog ito sa kama nang magmadali itong bumaba nang marinig ang pangalan ni Diego. Lumili nga ito. Nagsusumigaw at takot na takot. Sana lang, dumating ang araw na mahanap niya ang kaligayahan na para sa kanya. Saad ni Diego, bagong umiti sa akin. Uwi na tayo, love. Aniya pa at sabay kami naglakad paalis doon. Plano ko sanang ipagamot natin si Dustin sa Spain. Pauwi na kami ngayon sa bahay. Hawak niya ang kamay ko habang nagmamaneho. Pero ano? Nakataas ang 2 kilay na wika ko. Pero I want to be married again and second time. Kung okay lang sa'yo. Hininto niya sa tabi ang sasakyan nang makitang umiiyak ako. Bakit ka umiiyak, Audrey? Nababahala na tanong niya sabay pahid sa pisngi ko. Ikaw kasi eh. Humihikbi na paninisi ko. Nanggugulat ka na hindi ako handa. Natatawa na hinalikan niya ako sa noo. Doon pa rin naman yun pupunta. Gusto ko pa rin pakasalan ka. Yung nandun ang mga mahal natin sa buhay. Ipangako mo muna sa akin na hindi ka na maglilihim. Nakanguso na wika ko. Magsasabi ka rin sa akin ng totoo. Hinalikan niya ang tungki ng ilong ko. I promise. Huwag mo na rin akong sasaktan. Nagsalubong ang kanyang kilay. Why would I do that? Hindi ko gagawin yun. Huwag mo na rin akong papaiyakin. Never na nangyayari yun, love. Napapikit ako nang haplusin niya ang pisngi ko. Kaagad ring napamulat ng pasadahan niya ng kanyang hinlalaki ang labi ko. His eyes, full of love. Ako na ang umabot ng kanyang labi. He kissed me in a gentle way. Thank you so much. Hindi ako magsasawa na magpasalamat sa iyo sa pagbigay at pagsilang ng 2 anghel natin. I love you to Diego. Tanging sambit ko. We decided na after ng wedding, ipagamot namin si Dustin sa Spain. Siyempre kasama kaming lahat at pati si inay. Beach wedding ang napili ko. Yun ang kasal na gusto ko noon pa man. Tapos sasabay sa aming kasal ang pagpapalubog ng araw. Handa ka na ba, anak? Wika ni inay. Ngayon ang araw ng aming kasal. Ang ikalawa naming kasal ni Diego. Hindi ko alam kung saan kami ngayon dahil piniringan ako pagpunta namin rito para ayusan ako. Hindi ko raw pwede makita ang venue, ayon kay Diego.
Opo, Nay. Masaya ako para sa iyo, anak. At panigurado, masaya rin ang mga kapatid mo at ang itay mo ngayon. Bago ang araw na to, pumunta kami mag-ama sa puntod nila Itay. Pinakilala ko si Jago sa kanila. Nagpaalam rin si Jago kay Itay na ikakasal ulit kaming dalawa. Nangako rin siya rito na hindi niya kami pababayaan at mamahalin niya kami ng lubos. Piniringan ulit ako palabas ng silid kung saan ako ngayon. Ilang minuto na paglalakad, pinahinto nila ako at tinanggal ang aking piring. Umawang ang aking labis sa labis na pagkamangha sa aking nabungaran. May eleganteng cruise ship sa aking harapan at sa dulo ng hagdan, naroon si Jago. Naghihintay sa akin. Nang magsimula ang kanta, dahan-dahan akong humakbang paakyat sa naka-red carpet na hagdan. Hindi ko napigilan ng maiyak habang naglalakad. Nagbalik tanaw sa aking isipan ang mga nangyari sa akin hanggang sa ito na. Ikakasal na ulit kami ng taong intensyon ko lang noon na tulungan siya. Gaya ko, umiiyak rin si Jago. Inabot niya ang kamay ko na makarating ako sa kanya. Hinalikan niya ang likod ng palad ko at masuyong umiti sa akin. I love you. Hey, hindi pa tayo nagsisimula. Sita ni Marky sa kanya kaya nagsitawanan ng mga bisita. Finally, kami pa rin hanggang sa huli. Worth it ang lahat ng pinagdaanan naming hirap para lang maging maayos kami at masaya. Kasabay ng paglubog ng araw, nangako kaming dalawa sa isa't isa. For richer or poorer, in sickness and in health, for better or worse, hanggang dulo ng walang hanggan. Lulubog man kami katulad ng araw, ngunit hindi mawawala ang aming pag-asa na makabangon kami basta't kasama namin ang isa't isa. Nagmamahalan, may tiwala sa isa't isa at syempre kasama namin ang mga anak namin na bumuo at nagbigay kulay sa aming pagsasama bilang mag-asawa at isang masayang pamilya. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Audrey at Jago. Sana po ay muli ninyo akong samahan sa mga series na nais kong ihandog sa inyo. Maraming salamat po!